Wow! Sahod reveal. Hi guys! Hello! Hello people! Welcome back to our channel! Charot! 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 And for today's vlog, pag-uusapan natin ang sahod. Sahod namin dito or sahod namin na mga caretaker. Caretaker, pero ang trabaho same sa caregiver. Iwan ko ba kung bakit caretaker? Kaya pag-usapan natin ngayong araw na to dito sa vlog ko. Okay? So, pagpasensyahan niyo na guys, ang boses ko ay parang mahinhin lang. So, vlog place natin. Ito yung lugar kung saan tayo mag-vlog. So, ayan na nga. Okay na. Hello guys! Kumusta po kayo? And naway nasa mabuting kalagayan tayong lahat. So, ngayon, pag-uusapan natin about salary, sahod. Magkano ba ang sahod? Diba? Magkano ba ang sahod? So, magkano ba ang sahod? Pag-uusapan natin ang sahod ng mga caretaker sa Taiwan. Caretaker. In short, caregiver lang yan. Ewan ko kung bakit caretaker ang tawag. Ang trabaho naman is same lang sa caregiver. So, ito. Ang caregiver, usually, nasa bahay, nasa nursing home, diba? Mga caretaker din, ganun din siya. Nasa bahay, minsan nasa nursing home. Pero kadalasan dito sa Taiwan, nasa bahay. Ang trabaho ng caretaker sa bahay, ganun din, mag-alaga ng matanda, may bata, pero mostly dito sa Taiwan, nag-aalaga ng matanda. So, ano pa yung trabaho? Na story ko na doon sa ibang vlog na anong klaseng trabaho at kumusta ang OFW. Pero dito pag-uusapan natin ang sahod and matching kung ano yung trabaho ng isang caretaker dito sa Taiwan. So, ayun na nga. Ang trabaho dito sa Taiwan ng isang caretaker ay nasa bahay. So, ang trabaho niya mag-alaga ng matanda. Either isa lang ang matanda niya, dalawa, or kasama niya amo niya, or wala. So, mostly dito, merong amo, minsan na mostly merong amo. Pero yung mas matagal na dito, pinili nila mag-alaga na walang amo. Yung amo, nagbibisita lang sa kanila, ng caretaker at ng yung matandang inalagaan. So, ang tawag doon sa caretaker na laging nasa bahay, caretaker talaga. And, ganun man rin ang caregiver, diba? Nasa bahay, nasa nursing home, pero, ang caretaker, mostly, may ginagawa siyang iba, like, nagluluto, nagmamarket, naglilinis ng bahay. Pero, kung tumututok ka sa pinututukan mo yung alaga mo kasi bedridden, kumbaga bedridden, nakatutok ka doon, focus ka talaga doon kung ano yung dapat mong gagawin doon sa kanya. Kasi pag bedridden, napakamasilan na trabaho niyan. Maraming mga aparatos,
Maraming mga something gamit niya na kailangan mong ibigay sa kanya. Something na marami siyang kakailanganin na ibigay mo sa kanya. Kasi pag bedridden talaga, hindi na siya marunong lumunok. Marunong man lumunok minsan, yung iba marunong lumunok, pero kadalasan, hindi na marunong maglunok. Para kasi may mental problem na pag ganyan na, nasa bedridden na, diba? Then, hindi makakalakad. Kasi, baka naman paralyzed. Yung paa, hindi na makakalakad, hindi na makagalaw. Or, katawan, paralyzed. So, naapektuhan na yung kamay at paa. Ang kamay minsan, hindi na or half lang, kalahati lang na paralyzed. So, pwede yung kamay niya makagalaw pa, yung isa hindi na. So, pag paralyzed siya, bedridden, yung totally bedridden na. Yung, minsan kasi, hindi kasi yung parihas, ang sistema, ang condition ng isang pasyente. Minsan, paralyzed, maganda pa yung isip, maganda pa yung paningin at saka pandinig. Minsan naman, kalahating paralyzed, nakakalakad pa. Kaya, ang tawag doon, nag-a-assist ka lang sa matanda na yun na kalahating na siya paralyzed. So, and pag hindi naman bedridden, yung totally matanda na, pero nangangailangan ng assistant, nangangailangan ng taga-alaga niya kasi minsan or madalas rin na nagwi-wheelchair. So, tinutulungan mo siyang buhatin siya or kung ayaw niya magpabuhat, nag-a-assist ka lang sa kanya na tumayo galing sa bed papunta sa wheelchair. Then, kung ano yung gusto niya, madalas kasi ang mga matatanda, yung lagi nilang ginagawa noon, nung okay pa yung mental health nila, okay pa yung katawan nila, pumupunta sila doon sa mga kaibigan nila, pumupunta sila doon sa mga favorite nilang kainan, pumupunta sila doon sa mga kachismisan nila, kamaritis nila doon sa park, di ba? Or, pumupunta kayo sa kapitbahay nyo kasi, syempre naman, yung alaga mo na madalas nakikimaritis. So, diba? Ayun. So, ang sahod naman ng caretaker talaga is 20 and inti. Nasabi ko na yan doon sa isa kong vlog na 20,000 equivalent to 35, 34, depende sa rate. Wow! So, ipapakita ko sa inyo anong klaseng pera ang meron ang Taiwan. So, ganito lang yun siya. Pares lang din sa Pinas. Ganyan niya. Pero, ayan may Chinese siya. Diba? May Chinese. So, yun. Ang sahod dito is 20. Basic yan siya. Basic. Ang 20 na yan, sa Pinas, hindi mo makikita. Diyos ko Lord. Pero, umangat lang sila konti. Ang 1,000 sa Pinas, sa atin, parang mga 600 something. So, pag ito, pinalitan ko, ano lang ito, tumubo lang siya ng 700 something. More or less na 730, ganun. Konti lang din, di ba? Wala tayong magawa kasi sa Pilipinas, wala naman tayong magandang trabaho na nakakasahod ng 30, 34, na ang nag-aalaga ka lang ng matanda o kahit naman siguro manager sa Pinas. Ang trabaho manager, nakakasahod lang ng 25, 30. So, angat pa rin kami na mga OFW. Hindi ko pwedeng ipagmayabang o hindi ko ipagmayabang na ganun ang sahod. Siyempre, pinaghirapan namin ito. Pinaghirapan, pinagpuyatan.
minsan naho-homesick ka na, gusto mo nang umuwi, pero kailangan kumayod, magtrabaho, ayon sa gusto mong makaroon ng sahod. So, ayan. Ito yung sa salary ko kahapon nakita niyo. Ayan. Kulang pa yan siya ng 20. Ay, 20. Yung dalawang ganito. Kulang pa siya ng dalawang ganito. Wow! Iniwan ko lang doon sa ATM. Kasi wala ng pera yung ATM ko. Ay, ayan. Bilangin nyo, guys. Bilangin nyo, guys. Ayan. Ayan. Sahod reveal. Ayan. Charot. So, pinaghirapan ko to buwan-buwan, guys. Pinagpuyatan. Wow! Pinaghirapan. Grabe ang paghihirap kong pag-alaga ng dalawa kong matanda. Pero nakafocus ako kay Lola. Kasi si Lola, Ulyani na, diba? Nasabi ko na doon sa isa kong vlog na Ulyani na Alzheimer pa. And then, maarte na. Dami pang gagawing achichiboriche sa katawan niya. So, okay lang. Inisip ko lang siya na mama ko siya. Kasi edad ng lola ko dito, kaedad ng mama ko. Then, yung lolo ko din, magkaedad sila. Although, wala na akong papa. Pero, inisip ko na lang yung papa ko rin, si lolo. Kasi si lolo mabait siya. Medyo tupakin lang. Pero maya mabait. Kasi, baby siya kay Lola. Binibaby siya ni Lola. So, ganun lang siya, guys. And, ang natutunan ko dito sa abroad is pasensya. Kailangan mahaba talaga yung pasensya mo. And, respeto. Ilugar mo yung sarili mo. And, magiging matalino ka. Kailangan magiging matalino ka, madiskarte ka, magpapasensyuso, mahaba yung pasensyuso mo, mabait, syempre mabait, and ang dami mong baon na yung prayers, pasensyuso, and kailangan matalino sa lahat ng bagay, hindi lang sa trabaho, kundi sa sarili mo at sa family mo. Kasi yung lalo na pag katulad kong mama na ako, may anak na akong dalawa, kailangan kong pangalagaan sila, kailangan ko rin isipin sila. So, kailangan matalino ka na. Kailangan yung mindset mo, yung health mo is intact. So, nasabi ko na rin doon sa vlog ko kung anong gagawin, kumusta ang bilang isang OFW. Kailangan talaga nakapokus ka sa yung goals. Kung meron kang goals, go for it. And hindi naman palagi nasa abroad tayo. So, kailangan manatiling malusog yung mindset. Kailangan talaga malusog ang mindset. So, ayun lang guys. Nasishare ko ang sahod reveals ko.